Tanong sa akin kung paano i-ready yung ating mga models or 3D models when we are doing yung ating 3D printing. So may nakikita kayo ngayon dito na example ng roofing na nagkaka-error. So ibig sabihin nito, itong mga pula, yan, yung mga pula na yan, pag nandun po kayo sa may SketchUp, ibig sabihin po yan is baliktad yung ating face o yung ano niya, yung plane niya. And then, etong mga to, yung mga may bilog-bilog na yan na iba-iba yung kulay, yan po yung ano yung error nung model na nadidetect niya na mayroon pang another face dun sa loob. Kasi kung titignan natin ito sa taas niya is flat lang siya. Ito. Yun nga lang, nagkakaroon ng error yan kasi madami pa pong mga faces dun sa loob. So, paano yung gagawin natin dyan? Okay, ganito po siya. Pagpunta natin dito sa SketchUp, meron tayo nung isang model dito. So, dalawa tong model na to, group niya kasi gusto natin sa SketchUp ko, minsan ginugroup natin, di ba? So, pag check ko to, etong isa na to, okay, para ma-check nyo kung 3D printing capable na or ready na yung ating model, i-ano lang natin to, section natin. So dito sa section plane, i-ano lang natin dito sa cut niya. Click okay. Dapat po black yan. Ito, kahit na i-move mo yan, yan. Kahit na i-move mo yan, black dapat yan. Tapos wala kang makikitang ibang lines dun sa loob other than dun sa talagang iti 3D print. Okay, tignan natin yung isang sample dito ha. Ayan, delete natin to. Tignan natin tong isang sample na to. Ito. I-hide muna natin to. Itong sample na to, i-ano natin, is, i-section natin to. And then ito is i-move natin to. Okay, so pag click ng ganyan, okay naman. No. Okay, yan. Okay, yan. Okay naman yan. Okay sila lahat. Yun nga lang, kung gusto mong i-3D print ng buo ito, pwede mo nang ah, gawin na i-plane na lang ito tapos solid na lang sa loob. So ano paano yung gagawin natin dyan? Ito po yung mga tinatanggal natin para maging ready siya. So etong mga to, tinatanggal lahat yan sa loob. Okay, kasi gusto nating yung model natin is ma-print siya in one go. Kasi nakikita nyo to, may iba pa siyang plane dyan. Okay, which is, yun yung nakikita nyo na nagiging ganyan yung bilog-bilog. So, kailangan po nating tanggalin lahat yon. So, subukan natin ito. So, delete natin yan, delete natin yan. 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 So, marami po tayong i-delete pag nire-ready natin yung models natin sa ating 3D printing. Okay? Kasi minsan nagkaka-error yan. So papakita ko yung error niya sa inyo. Buo pa po to. Ito, buo yan. Ngayon, pag in-slice ko po yan, okay, saka preview natin, nakikita nyo, nawawala po yung ibang part niya. Kasi parang inaano niya na error yon. Hindi niya maintindihan kung ano yung gagawin niya kaya nagkakaganyan po yan. So ulitin natin ito. Tanggalin natin to lahat. Yan. So tatanggalin ko to, pa-fast forward ko na lang para maano nyo, hindi na kayo mag-antay-antay. So, ganyan po yung gagawin natin. And then, ang gagawin natin dito, i-close na lang natin tong mga bintana. Ayan. So, yun pong nakikita nyo kanina dito, na nagkakaroon ng pula dyan, itong pula na yan, ibig sabihin po yan is baliktad yung ating face o yung face ng ating model. Okay, ganito po yan. Pag tinignan nyo po dito, ito, pag in-intersect, reverse face ko to,
nagiging gray po yan. So, ibig sabihin, baliktad po yan. Kailangan nyo lang i-reverse face yan para hindi magka-error doon. Okay, so ito, lagyan natin ito. Kailangan buo kasi po yung ating model. Ayan. Yan. Ayan po. So, kompleto na yung ating model. Yan siya. Pero ito naman ngayon, kailangan ko tong pagsamasamahin na, pati itong bubong na to. Itong bubong na to, kailangan kong i-intersect face yata with model. Or, hindi. Kailangan ko tong explode para mag-ano siya, magkasama silang dalawa. So, explode ko to. Explode. Okay. So, pag in-explode ko yan, magkakasama na sila. Ito is intersect natin sa face with model. Okay. Kailangan kong intersect lahat. Ay, hindi pa pala to na-explode. So, kailangan na-explode to. Explode. Ayan. And then, from here, para makita nyo na kung meron pa sa loob is ilalagay natin siya sa x-ray. Yan. So, meron pang file, anong tawag dun sa loob? Yung ating face dun sa loob. So, tanggalin natin tong x-ray na yan. Ang gagawin natin ulit is i-section natin siya. Nang ganyan. Ay, laki. Ba't ang laki ng section na yon? Tapos, yan. So, ibig sabihin po nito, dapat wala po kaninang line to, di ba? So, itong line na yan, ayan, hanapin natin. Okay. Hindi ko makita. So, pag hindi nyo makita, ang gawin na lang natin is, i-delete natin itong isa dito. Yan, para dyan. So, isang buo yan. Yan. So, ganyan siya. And then, isa pa is yung hinide natin kanina. So, unhide all natin yan. Ito yon. So, pagdating po dito, okay, i-explode ko ulit to. Yan. Pero tatanggalin ko ulit yung face dito sa tabi niya kasi magkaka-error din po yon. Okay. Ano na lang natin yung ating x-ray. Tapos, pindutin nyo din yung K para magkaroon ng lines. Yan, lines na yan. Para makita nyo kung ano yung mga didelete natin dyan. Itong area na to, ito. Yan. Dapat mawawala po yun para isang buuan siya. So, para pag ginanyan natin siya, ang laki. Move. Isang buo po siyang ganyan. Nakikita nyo? Isang buo po siya sa loob. Solid po siya. Hindi kagaya po nito na hindi solid sa loob. Ganun po yung gawin natin. Ano po? Para mas madali yung ating pagti 3D print. Yung mga ibang printing po kagaya nito is siya, tanggalin natin yung x-ray. Hindi naman siya naka-x-ray. Ito kasi is manipis na siya na na tela. Hindi po yan mapiprint. Ang mapiprint lang yung mga columns lang. Okay po. Ito is hindi mo makikita na magiging transparent po yung printing. Okay. And then meron pa pong isa na medyo mahirap i-print. Ito po, mahirap po yung i-print. Kasi may mga stilts po siya sa taas. Magkakaroon po yan ng madaming support. Okay? Kagaya ng sa construction, pag hindi mo po yan nilagyan ng scaffolding or support dito, siya, di ba? Yung babagsak yung slab natin. And then, etong mga wire mesh na to, itong mga wire mesh na, hindi po yan napiprint sa 3D print. Mahirap po siya, especially kung sobrang liit na. So, pag ganun po yung gagawin natin, ang ginagawa na po natin dyan, piniplane na lang po yan. Kasi maliit naman na siya, hindi na siya kita doon sa scale model. Okay po, so ganun po yung paglagay o paggawa ng ating mga models.
So, subukan nating i-export ito. Delete ko na lang to. Subukan nating i-export ito. Itong selection na yan. Export natin into 3D model. And then, options. And export current selection only. Click OK. And then, export natin. Tingnan natin. Parang hindi siya na-export. Okay, hindi nag-export yung ganun ng ano. So, ang gagawin na lang natin is isi-select natin to lahat and then deselect natin ito. Yan. And then, di-delete na lang natin. Para ito lang yung matira. And then, i-export ulit natin tong 3D model na yan. Then, patayin natin itong export to current, yung current selection. Click OK and then export. Okay. Meron naman na. Yes na lang. Dapat magaganon po kasi. Okay, punta tayo dito sa may asan kaya yun? Saan ba niya export yun? Saan ba na-export yun? Nasa documents. Okay. Sa documents. Hanapin natin dito sa documents. Documents. And loads. Dito na lang sa downloads. Export. Yan. So, na-export na siya. Nandito sa my downloads. Hanapin natin sa downloads. Yan. And then, ito. Click lang natin to. Tingnan natin kung okay yung ating 3D printing. Okay siya na for 3D print. And then, ang gagawin natin naman ngayon is Control Z natin to para hindi naghang na. Yan. Control Z natin yan. Ngayon, subukan natin i-print po yung mahirap doon. Itong print na to. So, sa-select all ko siya. And then, ito yung i-deselect natin. Yan. So, delete ko yan. And then, export ko to. Yan. And then, sabihin na natin tong 1 na lang. 1.stl. Yan. And then, export natin yan. Subukan natin yan kung talagang ano siya. Tignan nyo, ang tagal niya mag-export, di ba? So, asan na yun? Okay. So, ito, malaki. Malaki siya. Kasi malaki siya. Okay. So, tignan natin kung iwawan natin siya. Asan na yun? Move natin siya dito kasi sobrang laki niya. Yan. So, ganyan po yung kalaki. Kung nakikita nyo, hindi na siya kagaya nung isa kanina na merong nagkakaproblema dito. Yan po yung problema doon. Dito sa ganito. So, kung makikita nyo, mapiprint siya ng buo. So, pag i-slice ko yan, okay, ganyan po yun mangyayari dyan. So, lahat doon sa loob is dapat solid siya. Okay po. Kung yung isa naman, yung nilalagay natin or bubuksan natin yung isa kanina, yung 1, eto, tignan natin kung pwede siya. Doon sa binigay. Alam ko sobrang laki din to eh. Sobrang laki nito, bawasan natin ng 1. Yan. And then, i-arrange model lang natin. Pumupunta siya dun. And then, move natin to dito. Ayan. So, yan po yung itsura niya. Kung nakikita nyo, madami siyang error. Yung mga yan, yung green. Pag ganito po, yung namula, yung niya, likod niya, yung baba niya, pag namula yan, ibig sabihin po niyan, hindi po yan error. Error lang po pag nasa taas yung red. Pero pag nasa baba po yung red, hindi po yan error. Ibig sabihin po yan po yung lalagyan niya ng mga support. Okay? So, subukan natin na gawan ng i-slice ito kung kakayanin niya. Minsan kasi nagkaka-error.
Yan po. So nakikita nyo, nawawala po yung iba ng mga model sa sobrang ah, erroneous or error nung model. So, kailangan na po nating linisin lahat yan before anything else para ma-print siya. And another thing is, hindi po natin mapiprint yung model nyo kung ganito siya kanipis. Okay, as much as possible, yung nipis ng ating, yung nipis na kaya niyang i-print is at least nasa 1 or 2 mm yung kapal niya. Okay, 1 mm is okay din yung kapal nung plate or sheet na to. Okay po? So yun po yung mga natin, mga preparations natin before we can 3D print yung ating mga architectural models. Salamat and doon na lamang and hopefully natulungan namin kayo sa pag-prepare nyo ng mga 3D modeling or dun sa printing natin. Salamat and have a good day everyone.